Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, hindi pa rin formal na nagpapasa ng withdrawal of candidacy si Senador Christopher Bongo sa kabila ng payag nito na aatras sa pagtakbo sa pagkapangulo. Nagiging abala kasi ang senador sa kanyang bisyo na maghatid ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Mahigit isang linggo na simula ng inanunsyo ni Senator Christopher Bongo na aatras siya sa pagtakbo bilang Pangulo para sa halalan 2022. Pero hindi pa rin siya nakikitang nagwi-withdraw sa tanggapan ng Commission on Elections. Ang dahilan, nakikiusap nga ako sa kanila, wag na kayong mag-abang dahil pinipigilan nga po nila akong mag-withdraw. Pag pumunta ako doon, pipigilan nila ako. Pag wala ng tao doon, pupuntahan ko sila. Git dinigo, hanggang May 9 pa naman pwedeng mag-withdraw. Kaya sa ngayon, papaintindi muna niya sa kanyang mga taga-suporta kung bakit kailangan niyang iatras ang kanyang kandidatura. Pero sino nga ba ang susuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na presidentiable? Ayon kay Go, lahat ng kandidato nandiyan dyan, possible naman po. Lahat naman po ay maaaring suportahan ni Pangulong Duterte. I cannot speak in behalf of the President dahil as of last night, sabi niya, wala po siyang napipili pa. Nang tanungin naman ng senador, anong masasabi niya at ni Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin ni Presidential Aspirant Manila Mayor Isko Moreno na isasama niya ang Pangulo sa kanyang senatorial slate. Ani ni Go, narinig ko, lahat naman sila gustong isama si Pangulo sa slate. So, ibig sabihin, sumasang-ayon sila sa pamamalakad ng ating mahal na Pangulo. Samantala, sa halip naman na pumunta ng COMELEC ngayong araw, nagpaabot na lang ng tulong sigo sa 197 na pamilyang nasunugan sa San Andres, Maynila ngayong araw. Nag-iwan ng financial assistance, face mask, food packs at grocery packs, vitamins, ilang piraso ng bike at computer tablets ang opisina ng senador sa mga nasunugan. Kasama naman din niyang nagpaabot ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD na nagbigay din ng cash assistance, NHA na may alok na housing materials, DTI na may alok ding pangkabuhayan package, DA na may dalang gulay at iba pang tulong mula sa DOH at PCSO. Samantala nakiusap naman si Go sa Department of the Interior and Local Government na magpatupad ng guidelines sa pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang lugar, lalo tila hindi nasusunod ang mga safety protocols. May pakiusap din siya sa ilang mga kandidato. Nakikiusap sa mga kababayan natin na huwag muna kayo magkumpul-kumpul. At sa mga kandidato naman po, unahin po natin yung kapakanan ng ating mga kababayan dahil delikado po talaga ang panahon. Luisa Erispe, para sa Bayan. Alam mo, sa totoo lang, if there is what we call divine interventions, baka mangyari lahat ng kalaban ni Bongbong Marcos mag-atrasan yan. Because they know already, sa mga bulk, sa mga average of people na nag-attend ng kanyang caravan, yan ang caravan na pinapangarap ng mga kandidato. Plastic kayo kung hindi kayo nasasaktan kasi ang mga liit ng mga nag-attend sa inyo. Partida pa yun, nag-aakusa pa kayong binayaran. Now ngayon, how can you justify na binabayaran ang mga supporters ni BBM? Ako, supporters ako ni BBM. Binayaran ba ako? No! So dapat ganun ang ilagay ninyo sa inyong mga kokote. The more na hindi ninyo inaayos ang laban ninyo kay BBM at saka kay Inday Sara, the more na matatapon kayo sa kangkungan. Yan ba? Kapag ma-disqualified si Bongbong Marcos, what will happen? Diyos ko Lord! Kaya nyo bang harangin yung mga taong bayan na yan? Hindi ko lang po ma-assure kung kaya po ninyo. So kung kayo ang may balak, okay, na i-disqualified, may balak na i-cancel ang certificate of candidacy, o di, anong mangyari? Dahil sa ginagawa ninyong pangapi sa mama, dahil sa ginagawa ninyong pangapi sa tao, mas lalong umaalab ang aming puso at damdamin na suportahan para nang sa ganun may sakatuparan kung anuman ang plano niyang mapaunlad ang inang bayang Pilipinas. Okay? Ang sigaw ng taong bayan ngayon eh. Oh, ako, in my professional observations, ang mga abogado ni BBM super silent, tahimik. Sabi naman ng iba ng mga utak gunggong, dapat sagutin dapat lahat ng paratang. Ano kayo, hello? Once you accuse, okay, the burden of proof para patunayan ninyo, kayong gumawa. Alam nga naman ang inukasahan ninyo, halimbawa, inakusahan nyo siya ng ganito. Sino bang nagpalabas ng mga dokumento sa COMELEC from Regional Trial Court or City, ano ba yung nanggaling? Kayo ang atat na atat eh. Parang pinipressure ninyo ang COMELEC. Nag-file na kayo ng kaso, hintayin ninyo hanggang December 15 man. Di ba hanggang December 15 man ang deadline para nang sa ganun ay marinig?
Huwag ninyong dalahin sa social media, huwag ninyong dalahin sa media ang laban ninyo kay BBM when it comes to disqualification case. Lumaban kayo ng tahimik para hindi kayo mapaghalataan. Nag-file kayo ng kaso sa COMELEC, pagkatapos wala pala kayong tiwala. Hindi pa nga dumating yung December 15, atat na atat talaga kayo. You pressure the Commission on Election. Kasi pag halimbawa, December 15, na hindi pa nakapag-decide ang COMELEC, whether you like it or whether you like it very much, ang pangalan ni BBM ay madadala sa balota. Dalawang bagay lang yan ang mangyayari. Either matanggal si Bongbong Marcos sa pagka-presidential balls pag dumating yung December 15 kapag nadidisyonan na ng in-bank or ng what we call this, ng division na kung saan humahawak ng kaso ng disqualification case and cancellation of certificate of candidacy. So hintayin natin hanggang December 15, di ba? Yun ang paliwanag ng Commission on Elections. Yung mga supporters ni BBM tahimik lang man habang binabanata ng walang kakwenta-kwentang mga paratang ang aming presidential balls. Oh? So hindi niyo may pagkakaila na grabe ang suporta ng taong bayan. Hindi na ninyo ulit mananakaw. Dinaya eh. Uhaw ang tao. Kasi alam mo kung bakit? Pabayaan ba ng a matter of 14 million plus or ilang milyon ba ang nagboto sa kanya ng pagka-vice president itong nagpapatakbo ngayon ng bilang pangulo ng bansa? Saan mo dalahin yung mga supporters niya? Yung mga supporters ninyo pumunta na kay Bongbong Marcos. Yan ang hindi ninyo matanggap-tanggap. Kaya alam nyo kung bakit iniipit ninyo. That's why my advice sa mga chief local executive, huwag kayong magpahalata. Masyado kayong namimersonal. Huwag naman. Kaya sabi tingnan mo, yung nag-file ng disqualification case, sino ba yung attorney na yon? Putak siya ng putak sa social media, pa-interview siya ng pa-interview sa mga big medias against BBM. O di ngayon, pinayuhan sila ng COMELEC na huwag i-discuss ang kaso. Kasi parang pinipressure ninyo yung COMELEC. O, di ba? Pinagbigyan na kayo ng COMELEC, hingiin or dinggin kung ano man ang inyong protesta. Pagkatapos, putak ng putak pa kayo dyan sa media. O di ko sinabihan kayo, do not discuss the merit of the case once you file the case in court. Mas sobra pa kayo, di ba sabi nga ni Guanzon, parang pinipressure ninyo yung COMELEC. Parang mas magaling pa kayo sa Commission on Election. Ako may duda din ako sa Commission on Election, but who am I to judge the judgment or the wisdom of the commissioner in dealing the protest case against BBM, against my presidential candidates? Right? Parang hindi ko man naririnig yung abogado ni Bongbong Marcos mag-discuss dyan sa media. Sinasagot niya lang kung ano yung dapat. Pero yung iba dito, nagpa-file na. Wala pala kayong tiwala sa COMELEC. Bakit pa kayo nag-file? So dapat, pinasaringan na kayo ng Commission on Election, do not discuss the merit of the case. Mas okay kami, mga ordinaryong tao, kasi nag-uusap-usap lang kami sa social media, wala naman kaming inaapakang personalidad, wala naman kaming inaapakang grupo, basta ang sa amin, ikakampanya lang namin, manalo si Bongbong Marcos. Pag manalo si Bongbong Marcos, di man kami maghingi sa kanya ng isang sakong bigas. Kasi tama naman kami, mabuhay naman kami. Di ba? Ganon yan. Hindi kami manghingi ng isang sakong bigas kasi alam namin na hindi talaga mabibigay ng presidente namin yon kapag manalo. Ang amin dito, ayusin ang international policy. Okay? Ayusin ang international diplomacy, international relations, ayusin ang ekonomiya ng bansa, pagtuunan ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, tanggalin ang contractualizations, ipaglaban kung ano ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea na hindi man maggera. Bakit kung magsalita ba tayo ng masakit sa China, girahin tayo ng China? No, hindi naman. Takot lang ang China magkagira, oy. So dapat kasi, wag na wag ninyo masyadong ida-down. Tingnan ninyo, palagi ninyong dinadown. Ngayon, tumataas ang tiwala at suporta ng taong bayan. Sige, kasi sa lahat ng presidential candidates, kalaban siya. Siya lang talaga yung nag-iisa. Hindi naman sinasagot kung ano man yung mga issue. Hindi kaduwagan ang hindi pagsagot sa mga issues. That's what we call professional politics na sinasabi. Awayin ang kung ano ang makakabuti sa sambayan ng Pilipino, but when it comes to personal, wag po dapat ganon. Tingnan ninyo, gumawa kayo ng eksena dyan sa Quezon City. Nakita ninyo ngayon ang puwersa ng taong bayan. Di ba? Nakita ninyo ang puwersa ng taong bayan. Ano ang nangyari? Halos napuno. Napuno na nga hindi nga makausad Kaya sabi ko sa sarili ko, anong klase itong mga tao na ito? Wag kayong mamersonal. Kasi pag masyado ninyong pinipersonal yan, di ba? Pag masyado ninyong pinipersonal, taong bayan ang makakalaban po ninyo. Akala ninyo kayong nakaupo dyan ng mga local executive sa mga lugar ninyo? Pag masyado ninyong pinipersonal ang kandidato, okay?
Ang mangyayari dyan, lalabas at lalabas ang mga taga-suportan niya. Tingnan nyo ngayon, Quezon City, lumabas ang taga-suportan niya, dinapahiya kayo. Sinampal kayo ng katotohanan na mas malakas si BBM kaysa sa kandidato na inyong sinusuportahan. O, remember, hindi ngayon local government officials or local executive, hindi ngayon mayor ang dahilan kung paano manalo si Bongbong Marcos. Alam mo kung ano ang basa ko dyan? Si Bongbong Marcos ngayon ang magiging dahilan para manalo ang kalaban ninyo sa politika. Kasi pag sumama yan sila kay Bongbong Marcos, ang mangyari, landslide victory yan. Kasi mahal ng tao si Bongbong Marcos, dala ang lahat ng kanilang sumusuporta. Masakit man yan sa nakatotohanan, pero yan ay dapat po ninyong tanggapin. O, sabi ni Rana Laida, before naman sila nagpabook ng schedule sa Quezon City Circle, kung nila kayo may nakaschedule ba o wala, nakita nila ng petsa 8, walang nakabook. Iyon ang kinuha nila. Then after binawi nila na hindi pwede. O, see? Bago sila nagpabook. Kung halimbawa ako ang organizer ng political sortie ni Marcos, mapapabook ba ako sa petsa na may tao na? Ano ako, bobo? Tama? Siyempre mapabook ako sa petsa na maluwag, na walang appointment yung petsa na yan. Nakita ng mga organizer na walang activity sa December 8. Di yun ang kanilang kinuha. Tapos, nung nalaman ninyo na kay Bongbong Marcos pala yun, anong nangyari? Teka lang, kailangan muna diskasan, kailangan muna ganito. Tapos, you are going to suggest na sa basketball court lang ilagay. Tingnan mo yung tao na yan, kung may utak kayo, pwede ba ilagay yung mga supporters, yung mga nag-attend sa caravan kanina dyan sa isang basketball court? I am not underestimating kung how many thousand of square meter yung basketball court, but it's so inappropriate. Yun naman talaga yan ang malaking false move sa kandidatura ni Mayor Joy Belmonte. Kahit sabihin pa ni Mayor, hindi, pinayagan namin. Kaya lang, big ayaw na nila ngayon. Kung pinayagan ninyo, di sana hindi narang. Tama? Oo. Kung hindi mahabol yung permit at saka nakapag-isip kayo, pwede nyo namang sabihin sa mga pulis, okay, sige, go. Pwede, mag-rally kayo dyan, magdamag, walang problema. Basta observe lang ang social distancing at ang health protocol na naakda ng Commission on Elections. Tapos yung iba naman na mga utak talangka na against kay Bongbong Marcos, sabihin na, tingnan mo ngayon, na-discourage ang trabaho ng mga taga Quezon City. Lahat binayaran, okay, ganito, ganyan. Okay lang kayo? Wala na ba kayong ibang issue? Kung hindi anak ng diktador, nang babayad ng kanyang mga rally? Anong tingin ninyo sa mga nagrarally dyan? Anong tingin niyo sa mga nagsasalita dyan para kay Bongbong Marcos? Mga bayaran? Sige daw, be? Kayo talaga. Basta ako, iboto ninyo sa Quezon City. Si Mike Defensor. Okay, yes, andyan Mike Defensor for BBM. But di pinayagan ni Belmonte.